Guys, sa mga katulad kong nag-abroad, bago kayo pumunta ng abroad, naglatag ba kayo ng plano? Or basta na lamang kayo nag-abroad na walang kaplano-plano? Halimbawa, parang yung plano mo, after 3 years or isang kontrata lang, tapos uuwi na ako, nakaset na kung magkano yung dapat na ipon ko, and then pag uwi ko, magninegosyo ako kung ano man yung plano mo na gagawin pag uwi mo. Meron ba ganon? May or nagawa nyo ba yung plano nyo? Naging makatotohanan ba? Kung ako yung tatanungin, ganito sa akin, yung medyo lagyan natin ng konting kwento. Noong nag-abroad ako, 2011, buntis si Mrs. noon. So, ibig sabihin, nag-asawa ako at the same time, meron akong mga kapatid na pinapaaral during that time. So, ang nagtulak sa akin para mag-abroad is dala ng pangailangan. Yun. Kung hindi ako nag-abroad para sabihin ko mag-ipon ako para, yung meron akong plano na gagawin kapag meron ako. Kasi yung wala ka ng financial, kaya ka nag-abroad para makuha yung financial na kailangan mo and then magawa mo yung gusto mo. Ako naman, talagang nag-abroad ako, yung reason na para matustusan ko yung bagong pamilya ko, and then at the same time, hindi titigil yung mga kapatid ko sa pag-aaral. Ganun. Ayun, nag-abroad ako ng Saudi. Nakatatlong taon din doon. And then, noong andun ako, may isa akong nakilala na siguro mga halos mag 60 years old na rin siya. E di kwentuhan, ganun. Since, siya Bisaya. So, dong, ganun. Nahilig siya sa mga pagtawa-tawain ka, dong, ganun. Di kwentuhan kami. Tapos sabi niya, alam mo dong, 20 years na akong hindi umuwi. Yung libreng binibigay ng company natin na para sa ticket, yearly na bakasyon. Palagi ko yung kinu-convert sa pera para may pandagdag sa tuition ng anak ko. Hindi kaya since gipit kami, maliit lang din yung sahod ko. So para makayanan namin yung tuition niya, ultimo yung pang-uwi ko sana, kino-convert ko na ng pera para lang maipadala. Tapos ngayon, ang worry niya is, siyempre, magre-retiro na, 60 years old na. Tapos may mga nararamdaman na rin. May, alam mo yung, may maintenance na gamot. So ngayon, ang niya is, kapag umuwi ako, paano kaya yun dong? Saan ako kukuha ng pambili ng maintenance ko? Siyempre, pag uwi ko, wala na akong trabaho. Yun, malapit na graduate yung bunso ko. So, balak kong uuwi na. Pero, yun ang worry niya. Na saan siya kukuha ng pambili ng mga gamot niya, maintenance niya. Doon ako napapaisip nun. Sabi ko, grabe naman. 20 years na hindi siya umuwi. Bata pa yung anak na nun. Yung bunso niya, hindi na niya nakita. Mula nung ipinanganak yung bunso niya, hindi na siya umuwi. Mula noon. Kaya, yung nung nanganak si Mrs. sa pangalawa naming pangalawa, hindi, nag-resign ako doon, umuwi ako. Tatambay ako ng 1 taon. And then, nung naubos yung ipon namin, kunting ipon, so, wala akong magawa kundi mag-abroad late. Dito naman sa Japan yung pinuntahan ko.
So, palagi nasa isip ko yung kwento ng ano, yung kaibigan natin. Tapos yun, sabi ko sa isip ko no'n, nandito ako, siguro maximum of 5 years, uuwi na rin ako. Hindi ko tutularan yung ginawa niya na ano, never umuwi or nagbakasyon man lang. Dito naman sa Japan, at least pwede kaming magbakasyon ng anytime naman, pero ang magandang timing kasi is yung may 1 week na walang pasok, yung sa April, sa August at saka December. Pero ang medyo ano rito is sagot mo lahat. Ikaw yung bibili ng ticket mo. So, medyo mabigat din. So, ang ginagawa ko, every December na lang yung uwi ko. So, yung 1 week plus dinadagdagan ko ng 1 week na leave. So, parang 2 weeks. Every year, 2 weeks yung nagiging bakasyon natin kahit pa paano. Pero, maano pa rin yun eh. Malaki pa rin yung sakripisyo talaga kasi iisipin mo 14 years na kami ni Mrs. Parang kung kuwentahan ko yung pinagsamahan namin, 3 years, 4 years. Di ba? Parang napakalaging sakripisyo. Ang hirap talaga mag-abroad, guys. Akalain mo, 14 years na kayo tapos parang 3 years. Yung every 2 weeks lang uwi. Dati, sa Saudi kasi, 55 days pwede. Dito hindi po pwede yung mahaba masyado eh. Kaya ganun. Ngayon, iniisip ko paano kaya. Kasi akalain mo 5 years yung balak ko, then uuwi na ako. Ngayon, mahigit 10 taon na ako rito. Still, andito pa rin ako. Hanggang kailan? I don't know. Ilang years pa? Hindi ko alam. Hindi ko pa masasagot kung hanggang kailan pa ako dito. So parang inisip ko, parang natutulad din ako dun sa kwento ng naging kaibigan natin sa Saudi. Na 20 years. Parang hindi lang siya 20 years yun kasi nung una, pauwi-uwi pa naman siya. Pero nung pinanganak yung bunso niya, gano'n, hindi na siya umuwi. At least naman sa akin, nakaka-uwi ako nung every year. Pero hindi pa rin sapat yun, guys. Hindi talaga sapat yun. Malalaki na yung mga anak ko. Magdadalawa na ang high school. So, ano yun? Parang yung absence ng tatay, yung tatay figure sa kanila, wala, puro mama lang yung kasama nila. Uwi lang ako 2 weeks. Ano ba naman yung 2 weeks lang? Talagang hindi nila ganun maramdaman yung presensya mo bilang ama. Kaya, yun, kung papalarin 1 to 2 years sana, iniisip ko pa lang, nasa isip lang, tama na sana, uuwi na sana ako. May ipon ba? Wala akong ipon, guys. May ipon sana kami, pero syempre, noong dati kasi, kapag may nakikita yung mga anak ko noon na magagandang bahay, ganun, sana ganun yung bahay natin. Sana magkaroon din tayo ng bahay na ganun. Alam mo yung parang nakukonsensya ka rin na may pera ka naman, hindi magpatayo ka na lang ng bahay. Yun, nag-usap kami ni Mrs. Yung ipon namin, pinapatayo namin ng bahay. Tapos, lately, bumili ng kahit mumurahin lang na sasakyan para lang makapunta from point A to point B. Okay na yun. Hindi naman namin hinahangad na yung magarang lang. So, sa total, talagang wala kaming ipon. Now, every time na binabanggit ko kay Mrs. na uuwi na ako, gano'n. So, nag-worry siya, siyempre. Normal lang yun. Saan tayo kukuha ng pang araw-araw natin kung uuwi ka? Anong gagawin mo rito? So, maraming tanong. So, kapag umuwi ako, paano kami? Kapag hindi naman ako uuwi,
hanggang kailan? 'Di ba? Hanggang kailan? Na ang hirap sagutin kung hanggang kailan. Hindi ko rin alam. Pero nga sabi ko, kung papalarin yung iniisip, yung plano ko lang 1 to 2 years, medyo may window pa na pwedeng baka mangyari pa. We'll see. Ganun talaga ang buhay, no? Kaya isa sa mga dahilan kung bakit din tayo, alam mo yun, pumasok sa ito, yung vlogging. Yun ang isa ring dahilan yan. Siyempre, iniisip ko, dapat noon ko ba sana ginawa to eh. Sorry. Kaso, ngayon lang natin naisipan na nagbabakasakali tayo. Who knows? In the future, makakatulong din. Makakadagdag, makakatulong. Passive income. Or kung pinagpala, then baka magiging bread and butter din natin to. Di ba? At saka, ang isa pang dahilan is, once na uuwi ka sa ako, isa sa mga iniisip kong gagawin is yung farming talaga. Hindi mawawala yun. Siguro, may iba siguro, pero yung farming ang isa. Hindi talaga mawawala yun na gagawin talaga natin yun. Kasi may farm naman si Mrs. eh. So, pwede tayo mag-start dun sa farm niya. Pwede i-utilize natin kung ano yung lawak ng kung anong meron na lupain dun. Yun ang pag-aralan at saka i-maximize. At saka kung sakasakali man maganda yung takbo ng ating vlogging, edi automatic na yun. Meron na tayong marketing, di ba? Pwede na nating ma-market yung ating mga produkto. So, pwede natin i-online. Kontakin yung mga kakilala. Medyo advantage kasi kung mayroon kang talaga. Kung mayroon kang market, pwede kong ma-promote yung mga produkto mo. So, yun ang pangalawa. Kung bakit tayo nag-vlog. Hindi naman siguro masama guys, no? Hindi pa ako nag-farm pero inuunahan ko na kung sakali lang, pwedeng makatulong sa akin in the future yung vlog na to. So guys, hindi mangyayari yon kung hindi nyo ako tutulungan. Siyempre, malaki yung papel ninyo. So, nakikiusap ako. Hindi ako nakikiusap, pero yung, alam mo yung, kung may mga videos naman tayo na sa tingin nyo, medyo pwede nang i-share, paki-share guys. Ayaw ko naman i-share nyo pag nakikita nyo, pangit naman. Ba't ko i-share? Ang pangit naman ng video mo. Yung videos, tingin nyo, pwede na. Ganon. Yung, paki-share. Panoorin na rin yung video na kasi sa tingin nyo, okay naman, pwede naman. May kunting sense naman. Or medyo good vibes naman, ganon. Medyo witty-witty lang na vlog, content, pero ganon talaga. Hindi naman pwedeng magseryoso talaga na mag-vlog kasi may regular na trabaho. Parang sideline lang ba? Habang nagtatrabaho tayo, at the same time, we are trying to mag-build up ng another source ng pwedeng passive income. Ay ganun. So, sa tulong nyo, maraming salamat sa mga from the start, nanood sa atin, nagbahagi ng mga comments. Ayun pa guys, yung number 1 din. Paki-share yung pwede, at the same time, makipag-engage po tayo sa comment section.
mag-leave ng reaksyon or ano pa man yan. Mas maganda, positive siyempre. Kung sa tingin nyo naman, kailangang i-criticize, then why not? Walang problema sa akin yan. Kung doon tayo, makakatulong yun para mag-grow tayo, then wala pong problema sa akin. Sa side ko naman, siguro kasi lahat ng yung videos ko, walang edit, basta puro rough talaga. Pagka video, kahit medyo may mali-mali, sige yan, okay na yan, post na yan. Hindi ko na ini-edit, hindi ko na inaayos. Basta pagka video, yun na, post na. Kaya siguro, later on, kailangan din nating, siyempre, kailangan ko rin i-improve yung quality ng ating videos. At the same time, yung content natin, siyempre. Na kung puro walang laman, kahit sino naman, walang manonood talaga sa'yo. So, yun guys. Sana patuloy kayong andyan sa mga followers at pakishare na rin yung video na sa tingin nyo pwede para medyo mapalawig natin yung ating yung paunti-unti lalaki yung ating channel in the future. Malaking tulong yun. Pero sa akin din naman, sa part ko, at least nakakapagbigay din ako ng kung minsan good vibes. Alam mo yung mga video natin hindi puro seryoso. Medyo kahit hindi tayo pala ngiti, pero we are trying to entertain naman. At the same time, ako siguro maraming nagtataka din, no? Kasi tahimik akong tao. Sa lahat ng nakakilala sa akin, tahimik talaga akong tao. Tapos sabi nila, wah, nagbablog. Paano na nagagawa yun? Medyo sinusubukan din nating pakapalin ng konti yung ating mukha na humarap sa camera. Kahit pa paano may pagbabago naman siguro. Medyo kumapal na siya ng konti. Di ba? Meron na ba? Medyo nagbago na ba yung kapal ng mukha natin, guys? Meron na. Kahit pa paano. Well, ganun guys. Ulitin ko, maraming salamat sa mga followers, sa patuloy na panonood ninyo. Maliit pa yung channel natin. And I hope in the future, unti-unti lalaki. Siyempre sa tulong ninyo. And ang Panginoon na magbabalik sa inyo ng mas marami pang grasya. At suportahan po natin yung channel nito, palikin po natin. And God bless sa ating lahat. Again, thank you. And mabuhay po tayong lahat. Salamat.